Ngayong araw guys, pag-uusapan natin yung isa sa talagang inaabangan na phone taon-taon, which is ito ngang Poco X series. And grabe, talaga nga namang napakabilis ng panahon kasi nasa Poco X8 series na tayo. And ngayon medyo may iba tayo, sa labas tayo mag-unbox kasi lumipat kami ng bahay and currently hindi ko pa nase-set up yung studio ko. By the way, hawak ko pa rin pala dito yung last generation na Poco X7 Pro and plano ko gawan to ng separate video para makita natin yung pinagkaiba from Poco X7 Pro to the Poco X8 Pro. Anyway, unbox na muna natin siya ng mabilis and grabe, sobrang sarap and ang lamig ng hangin dito sa Baguio ngayon. Yung box niya katulad lang ng any other Poco phone and magiging special lang siya pag ang nabili nyo or ang nakuha nyo yung Iron Man edition. Yung phone case na kasama ganun pa rin, all black na may pagka fingerprint magnet. Meron tayo ditong manual and warranty card. And pagdating sa mismong phone, ito yung ilan sa kanyang basic specs. So meron tayo ditong Dimensity 8500 Ultra, meron tayong 100 watts hypercharge, meron tayong 6500 mAh na battery capacity, yung size ng screen is 6.59 inches na naka 120Hz na AMOLED display, and yung camera is may 50 megapixel main camera with OIS. Yung dumating sa atin is color black pero I think magiging available din siya in color white, light blue, and orange. And personally, nung nakita ko siya, yung design niya, yung curves niya, yung camera modules niya, very similar sa iPhone 16. And ang isa pang hindi nagbago dito is USB Type-A to Type-C pa rin yung kanyang cable. Pero meron tayo ditong kasama na napakabilis na 100 watts na charging adapter na kahit laptop kaya nitong i-charge. Ngayon, bago tayo tumuloy, pag-usapan muna natin magkano nga ba itong Poco X8 Pro. So meron tayong 8256 variant na nagkakahalaga ng 18,999, 8512 variant na nagkakahalaga ng 19,999, and yung 12512 variant na nagkakahalaga ng 21,999. And kung interested ka dun sa limited edition na Iron Man is 22,999 naman siya. Pero ang maganda dito, meron tayong early bird prices na mas mabibili nyo yung phone ng mas mababa, and dagdag nyo pa dito pag bumili kayo sa link na nasa description, and paggamit mo yung phone mo, pwedeng mas lalo pang bumaba kagaya ng pinapakita ko dito sa video. Ngayon, balik tayo dito sa phone. Meron tayo ditong glass back, then aluminum frame na siya. And ang isa sa nagustuhan ko sa kanya mas curved na yung edges niya compared doon sa Poco X7 Pro na nakakapagpadagdag sa premium feel nitong phone na to. Nandito sa right side yung power and volume buttons. Nandito naman sa ilalim yung SIM card tray, microphone, USB Type-C port, and speaker grill. And kung napansin nyo, compared doon sa Poco X7 Pro, mas madami tayong visible na antenna bands throughout the phone itself. Ngayon, balik lang ulit muna tayo dito sa kanyang back design. Although glass yung kanyang likod, hindi siya fingerprint magnet. Actually, may pagka-matte yung finish niya. Pero ang isa sa talagang highlight sa phone na to, meron na siyang RGB lights na ang tawag ni Poco backlights. So makikita nyo siya under sa additional settings. So nagre-respond yung effect sa mga notifications, pag may tumatawag sa inyo, pwede rin sa games. Yun nga lang, ang nakalagay lang dito na supported Call of Duty pa lang and PUBG Mobile. Pero sa tingin ko naman in the future madadagdagan yan. Ngayon naman punta tayo dito sa screen ng Poco X8 Pro. Meron tayo ditong 1.5K resolution, 120Hz ultra bright AMOLED display. And speaking of bright, umaabot na siya ngayon ng 2000 nits compared sa 1400 nits ng Poco X7 Pro, and meron naman siyang 3500 nits na peak brightness. Kaya naman kahit tirik na tirik pa ang araw, siguradong makikita nyo yung display niya. And ang maganda pa dito para sa mga gamers, meron siyang 480Hz na touch sampling rate and 2560Hz na instant touch sampling rate. So ang ibig sabihin lang naman ito guys, very responsive siya sa touches ninyo, kaya kung competitive gamer ka, siguradong hindi ka mabibigo dito. Pero pagdating sa refresh rate, ito yung part na hindi na masyadong nag-i-improve sa Poco. Until now is naka 120Hz pa rin yung kanyang refresh rate. Ngayon, hindi naman siya necessarily na bad thing kasi hindi naman talaga lahat ng apps mayu-utilize yung refresh rate na yun sa phone. Pero syempre, magiging thankful tayo kung in the future mag-i-improve siya to 144Hz or 165Hz.
Kung mahilig ka naman mag-phone for pure media usage, matutuwa ka din dito kasi meron na siyang HDR10 and HDR10 Plus support. Meron siyang Dolby Vision. Supported niya ang Widevine Level 1 sa Netflix, so makakanood ka dito ng full HD media. And ang maganda pa dito sa Poco X8 Pro hindi lang siya puro forma, meron din siyang magandang protection. Meron siyang IP66, IP68, IP69 and IP69K na dust and water resistance na normally even sa mga flagship phones hindi nyo siya basta-basta nakikita. Pagdating naman ngayon sa kanyang software naka Android 16 siya, naka Hyper OS 3 na din. Supported din niya ang OS updates ng 4 na taon and meron ding 6 years na security patches. Pero syempre, ang pinaka-reason kung bakit ka bibili ng Poco X series yung kanyang bang for a buck na performance na makukuha mo. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo dito ng 2 million points. And as you can see, very balanced yung kanyang CPU and GPU score na nasa around 600,000 points. And sa 3D Mark naman, sa Wildlife Extreme Stress Test, nakakuha tayo ng best loop score na 4,163 and lowest na 3,005, giving us a 72.2% na stability. So, ibig sabihin lang nito guys, based sa gamit ko and sa mga YouTuber friends ko, hindi siya ganun pa ka-optimize. Hindi ko sinasabing pangit siya, pero I think meron pang room for improvement. Pagdating naman sa actual gaming, isa sa nilaro ko is Mobile Legends. Now, alam ko hindi naman kailangan isama na yung Mobile Legends since sobrang gaan na ng game na to para sa mga phones na lumalabas ngayon. Usually sinasama ko lang din talaga kasi may mga nagtatanong kung ano yung settings na available, so here you go. And as expected, sa chipset niya talagang minamani lang niya yung game na to, even may clash, even madami nangyayari, wala kayong may experience dito na paglalag. Another game natin is Call of Duty Mobile, and usually ang concern sa MediaTek na chipset, lalo na pag bagong labas na phone, baka hindi kompleto yung settings. Pero good news, pwede nyong ilagay sa max yung graphic quality and pwede nyo ding ilagay sa max yung kanyang frame rate. Sa ganitong settings, maibibigay sa'yo yung pinakasagad or pinakamagandang image quality na pwede mong makita at 60 FPS. And personally, ito yung go-to settings ko kasi for some reason, pag sa mobile ako naglalaro, nahihilo ko pag more than 60 FPS yung game na nilalaro ko. Pero syempre, pwede nyo pa rin naman taasan yan. Pwede nyo ilagay sa ultra yung frame rate pero yung kanyang graphic quality bababa to medium. And to be honest, pag naglalaro na ako or talagang into the game na ako, hindi ko na masyadong napapansin yung difference ng image quality ng max and medium. Halos parang parehas lang talaga, lalo na maliit lang naman yung screen na tinitignan natin compared pag PC or monitor or TV, diba, na talagang mapapansin mo yung difference ng quality nila. Pero ang mapapansin nyo talaga is yung fluidity, yung smoothness ng mas mataas na refresh rate. Kasi this time, double the frame rate na yung makukuha natin from 60 FPS kanina sa max settings to 120 FPS ngayon sa ultra settings. Hindi nyo to masyadong ma-appreciate sa YouTube kasi una 30 FPS lang yung camera na ginagamit ko and pangalawa yung supported lang ng YouTube 60 FPS. Pero pag kayo yung naglalaro, talagang napakaswabe niya. Another high demanding game, syempre kasama dito yung Genshin Impact. Tinry ko siya sa highest settings, then 60 FPS. Yung visual effects from medium, sinagad ko na rin siya to high. And so far sa simple stroll, nakakaabot naman tayo dito ng 60 FPS. And testing sa Inazuma na I think isa sa pinakamabigat na part ng game kasi may kidlat, diba, umuulan, madaming nire-render. Good news na sa higher side pa rin tayo ng frame rate. Wala naman ako masyadong naramdaman na talagang mabigat or big deal na frame drops. Even during the combat talagang kinakaya naman niya. Sa animations lang during the ultimate bumabagsak siya ng 45 FPS pero nakaka-recover din agad. And syempre kung sa open world kinaya niya, pagdating sa domain mas stable yung frame rate natin. And nung nakarating ako sa part ng to ng game, talagang na-appreciate ko yung screen nitong Poco X8 Pro. Actually, tinry ko maglaro ng 1 hour straight sa Genshin Impact and nakakuha tayo ng average na 58.59 na FPS. Yung lowest natin dito or yung minimum natin nakalagay 0. I think nag-bug yung app dito pero based dun sa nakita ko nung naglaro ako, ang pinakamababa ko nakita I think nasa around 25. May part na talagang bumagsak yung frame rate niya and yung maximum natin na temperature na nakuha ko within 1 hour of playing is 44 degrees Celsius. Kaya kung plano nyo maglaro ng matagalan,
much better pa rin kung meron kayong phone cooler. And syempre, nandito pa rin yung ating game turbo. So, nandito pa rin yung mga typical settings na pwede nyong baguhin and i-adjust. Like for example, yung touch sensitivity niya, visual enhancements. Ang wala lang sa kanya is yung super resolution na nagbibigay ng parang mas clear na image quality and yung smart frame rate na parang siyang AI feature na nag-a-adjust para maging mas smooth tignan yung nilalaro ninyo. Actually, may ibang games pa ako na tinry like Red Dead Redemption, tinry ko din yung bagong labas na Tomb Raider para sa mobile, yung bagong launch din na Ark Knights, pero I think isasama ko na lang siya sa full review ng ating gaming test. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera nitong Poco X8 Pro. So, meron tayo ditong 50 megapixel na main camera na naka Sony IMX882 na image sensor. Meron tayong 8 megapixel na ultra-wide camera and 20 megapixel na front camera. So, ito yung ilan sa mga sample shots na nakuha ko dito sa Poco X8 Pro. And as expected, good quality photos yung nakuha natin sa kanya, especially kung maaraw or maganda yung lighting. Sharp and detailed naman siya and not oversaturated. Yun nga lang, pag low lighting na, medyo magiging mas soft na yung quality ng photos na makukuha ninyo. Okay pa din naman siya, nandun pa rin yung detail, pero yun nga, sabi ko kanina, may pagka-soft na siya. Ito naman yung video quality sample nitong Poco X8 Pro, and yung settings na ginamit ko is 4K at 60fps. So wala akong nilagay na filter o wala akong binagong na settings, pero by default, parang may pagka-cinematic yung feel, yung vibes nitong video ng Poco X8 Pro. So yung exposure niya is okay, pero yung mga greens is I think mas saturated. And lastly, ito yung example ng stabilization ng phone na to. So ayun yung review natin guys para dito sa Poco X8 Pro, and I think isa to sa pinaka magiging matindi na naman na contender ngayong taon para sa mid-range phone. Pero para sa inyo guys, sa tingin nyo, sulit ba yung phone na to? Kukuha ka ba? Or kung meron kang Poco X7 Pro, mag-upgrade ka ba or hindi? Comment your thoughts down below.